Yung ating pong pag-aaralan sa gabing ito is about our God, ang Diyos na ating sinasamba. At ito pong paksa na ito ay hindi po ito madali. Marami pong tayong discussions na gagawin dito. Siguro gagawin nating series at kung saan tayo aabot. Ayaw kasing magmadali kasi baka hindi ninyo mag-grasp yung mga importanteng point o yung mga truth na kinakailangan yung matutunan tungkol sa ating Diyos. Bakit mahalaga na pag-aralan yung tungkol sa ating Diyos? Sabi nga po ng John chapter 17 verse 3. This is eternal life, that they may know you, the only one true God, and the Son whom you have sent. So importante mga kapatid yung makilala mo siya para maunawaan mo kung sino ang Diyos. Kinakailangan mo muna siyang makilala, sino siya, ano siya. So, mahalaga yun, Tayo po ay hindi sumasamba sa Diyos na yung yung wala siyang pagkakilanlan. Yung para bang suntok sa buwan, yung basta naniniwala kung merong Diyos. Malabo yun, Hindi po pwedeng ganon. Kasi anybody could claim na siya ay naniniwala o sumasamba sa Diyos na yan. Ah, si si yung dating pangulo natin ganun siya eh. Um, ibang-iba yung Diyos na sinasabi niya eh. Hindi yun yung Diyos ng Biblia. At ganun din sa ibang mga sa napansin ko yung sa mga Mason, yung kailang logo merong compass tapos sa gitna merong G. Tinanong ko kung ano yung G na yon. Ang sabi nila God. Nung tinanong ko, sinong God yan? So any God na sinasamba ng tao ay po pwedeng mag-fit doon. So hindi po gano'n ang Diyos na atin pong sinasamba. Kaya nga lilinawin natin 'yan. Hindi tayo sumasamba sa generic God ng mundong ito. Ah, ang Diyos natin ay hindi, ang pangalan niya ay hindi Allah, definitely hindi siya si Buddha, definitely hindi siya yung mga inaakala ng iba na. Kaya nga hindi natin po pwedeng sabihin hindi tayo po pwedeng mag-agree do sa may kasabihan na pare-parehas lang naman tayong naniniwala sa Diyos eh. Hindi po ganoon 'yun. Kasi magkakaiba po 'yan, Kasi for example, sa yung Diyos ng Muslim, iniuutos niya na patayin yung mga Kristiyano kasi ang mga Kristiyano ay mga infidel. So, yung Diyos ng Biblia, iba. Kaiba yung pinag-uutos ng Diyos ng Biblia. Ang sabi ng Diyos ng Biblia mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Pray for those who persecute you. Isipin nyo, ang layo, Talagang vast difference. Kaya hindi yung po pwedeng sabihin na ang Diyos nila at saka Diyos natin ay pareho. Hindi po pwede. Ang Diyos ng Biblia, never kang tuturuan na lumuhod sa Diyos-Diyosan at sumamba sa Diyos-Diyosan. Never. Di ba? So, kaya nga, iyan po ay isa sa mga kailangan nating linawin. Lalo na ang tagubilin sa atin sa aklat po ng Exodus na when the time comes and your children ask you about him, kinakailangan alam nating ipaliwanag yung ating sinasampalatayanan. Mahirap yung sumasamba ka lang sa Diyos na hindi mo nga kilala. Parang yung mga Greek sumasamba sila sa Diyos na to the unknown God. Hindi po ganon. Ang Diyos natin is unknown God. Ang Diyos natin ni-reveal niya ang kanyang sarili sa atin. Okay? At ito'y makikita mo sa Biblia. So, lilinawin 'yon. So, any other God na pinopropose ng mga tao na hindi sinasabi ng Biblia ay hindi po natin 'yon Diyos. Okay? So, ang ating pag-uusapan sa araw na to is about our God. Who is God? Okay, who is the God of the Bible? Very important question yan. At kinakailangan tayo mga kapatid, somehow
meron tayong knowledge sa Diyos na ating sinasamba. Kasi responsibilidad po natin yan. Kinakailangan, alam nyo ba, ang pangunahing duty ng lahat ng anak ng Diyos. Pangunahin ito ha, una kikilalanin niya ang Diyos. At pangalawa, ituturo niya ito sa kanyang anak. Pangunahin po yan. Yan po yung content ng Shema Israel. Kaya yung mga Kristiyano na hindi niya kinikilala ang Diyos, hindi niya rin nauunawaan kung ano ang mga pangako ng Diyos at kung ano ang pag-asa na meron tayo sa Kanya. Uulitin ko, yan po ay basic, fundamental duty of every Christian. Yung kilalanin mo ang Diyos mo. Hindi lamang yung basta naligtas ka. Hindi lamang yung basta tinanggap mo si Jesus. So, yan po ay isang malaking deception. Malinaw po yan sa may Bible na matapos kang iligtas ng Panginoon, ang iyong duty is to know your God. This is eternal life, that they may know you. Importante po yan, yung knowing God. Kasi pag kinilala mo ang Diyos, you will go deeper. Makikilala mo kung sino yung Diyos ng Biblia. Kasi, bakit mahalaga na kilalanin mo ang Diyos ng Biblia? Pag hindi mo siya kinilala, hindi mo maiintindihan yung role mo sa mundong ito. Kasi gaya nga ng topic natin nung nakaraang mga linggo, tayo ay ginawa ng Diyos ayon sa kanyang image, ayon sa kanyang wangis. Sa madaling salita, tayo ay parang mirror. Tayo ay parang reflection ng Diyos sa mundong ito. Ang trabaho natin ay ipakilala ang Diyos sa sangkatauhan, kung sino siya, ano ang ginagawa niya, papaano niya tayo dinidil, ano ang karakter ng Diyos. Yan po yung basic na natin function as image bearer. Tayo po ay nagtinataglay po natin yan. Hindi lang po tayo basta naging Kristiyano lang ng ganon-ganon. Maling-mali po kayo mga kapatid kung ayun lang inyong akala. Yung tagadalo lang kayo ng church tapos pag uwi sa bahay, hindi na kayo nagbubuklat ng Bible, hindi nyo na inaalam ang inyong kung sino ang ating Diyos. Maling-mali po kayo. Basic duty ng every Christian ay yung kilalanin niya yung Diyos na kanyang sinasamba. Okay? Kasi pag nakilala mo siya, mauunawaan mo ang kanyang mga salita, ano ang kanyang mga tagubilin, ano ang kanyang mga ipinagbabawal, ano ang kanyang karakter, ano ang kanyang pangako, ano ang mga mangyayari sa hinaharap. Ang daming dapat matutunan patungkol sa ating Diyos. At habang kinikilala mo ang Diyos, pati tayo natatransform din tayo kasama doon. Kaya napaka-importante para maituro mo sa mga tao. Paano mo maituturo sa tao? Paano mo mapapakilala sa Diyos ang Diyos kung ikaw nga mismo na so-called Christian ay hindi mo kilala ang Diyos mo? Think about it mga kapatid. Paano? Yung basic duty mo yan eh. Pangalawa, bukod sa kikilalanin mo ang Diyos, yung Diyos ng Biblia ay mamahalin mo, paglilingkuran mo. Utos yan eh. Kasi pag hindi sapat na nakikilala mo lang siya, ganun pala, siya pala yung Diyos, ganun. Hindi lang ganun yun. Tayo ay, ang ating pangalawang tungkulin ay mamahalin mo ang Diyos na yan. Paglilingkuran mo siya. At ikaw ay nire-require niya na maging tapat sa Kanya. Yan po yung second part ng knowing God. Pangatlo, ituturo mo ito sa iyong henerasyon. Trabaho natin yan. Katulad ngayon, nag-celebrate tayo ng Mother's Day. Gustong-gusto na mga tayo, anybody. Basta mga nanay, tuwang-tuwa naman pag Mother's Day. Pero ang tanong doon, kayo ba ginagampanan nyo yung inyong basic duty bilang nanay? Kasi ang nanay, yan eh,
Ilaw yan ng tahanan. Ginawa yan ng Diyos na ilaw ng tahanan. Ibig sabihin ng ilaw, ikaw ay magliliwanag sa puso't isipan ng iyong mga anak. Ituturo mo kung sino si God. Ituturo mo sa kanila buong tiyaga kung paano mahalin ang Diyos. Ide-demonstrate mo kung ano yung karakter ng Diyos sa iyong mga anak. And then gusto lang natin yung Mother's Day lang na na greetings. No, nagkakamali po kayo mga kapatid. 'Di ba? Kaya nga ang sabi nga doon sa may Proverbs 31, ah marami mga babae na talagang they have done nobly. Marami silang mga wonderful deeds, yung sacrifices nila sa mga anak nila, yung kanilang diligence sa kanilang mga anak. Pero sabi nga ng ng Proverbs 31, sabi gano'n, but you excel them all. Dapat ang Kristiyano above. Kasi nga, kinikilala niya ang Diyos niya. At itinuturo niya ang Diyos niya sa kanyang mga anak. So iyan po no, kaya nga wag lang po yung greetings na Happy Mother's Day. Kundi tignan ninyo, nagagampanan nga ba talaga ninyo mga nanay ang duty ninyo sa Diyos para sa inyong mga anak. Okay. So ngayon, ang Diyos ng Biblia, mga kapatid, ay tinatawag na self-contained God. Mamaya pag-uusapan natin yan. Bakit merong dyan na adjective na self-contained? Okay. Mamaya pag-uusapan po natin yan. Ngayon, sino ang Diyos na ating sinasamba? Of course, the God of the Bible. Any other God na sinasabi ng mga tao ay na hindi ayon sa Biblia is a product only of human imagination. Alam nyo ba, isa sa mga kasalanan ng tao, ano kasi siya, idolater kasi ang tao, alam nyo ba yon? Nasa kanyang likas, sa kanyang fallen nature, yung siya ay gumawa, mag-fabricate ng Diyos na gusto niya. Ang mga tao ay gumagawa siya araw-araw ng Diyos ayon sa kanyang version. Yan po, no? Yan po ang idol. Gumagawa ka ng another version of God na hindi yung sinasabi ng Biblia. Pwede ka kasi, maaari ang tao, no? Ano siya, ang gusto niya lang sa Diyos ay yung Diyos na pinagpapala siya. Ayaw niya sa Diyos na yung naghuhusga. Ayaw niya yung Diyos na nagpaparusa. Ang gusto niya lang yung Diyos na puro pagmamahal. O yan, ano? Hindi ganyan yung Diyos ng Biblia eh. Iyan yung Diyos na product ng iyong imahinasyon. Ikaw ang gumawa niyan. Kasi pag tumingin ka sa may Biblia, nagpakilala ang Diyos eh. Sabi nga ng ang kabilin-bilinan pa naman ng Diyos sa atin, mga magulang, ituro ninyo sa inyong mga anak ang aking mga judgments. For what purpose? Bakit kasama yon sa pag-educate sa mga anak? Ituro yung mga judgment ng Diyos. Ano ba yung mga judgment na nakita niyo sa may Bible? O yung Noah's, di ba? Yung Noah's flood, di ba? Ituro mo sa anak mo. Bakit nilipol ng Diyos yung mga tao noong unang panahon? Responsibility mo yan eh, kasi utos yan ng Diyos eh. Para yung anak mo makilala niya yung Diyos ng Biblia. Oh, ang Diyos pala ng Biblia, nagpaparusa pala siya. Humahatol pala siya. So, ngayon, anong magiging niyan? Result sa anak mo? Magkakaroon siya ng pitagan sa Diyos. Magkakaroon siya ng takot. At iyon yung nais ng Diyos. Yung fear of God ngayon sa puso ng mga anak mo ay the beginning of wisdom. But kung ikaw ay isa kang nanay na ayaw mong ituro yung judgment at puro love of God lang, ay yung Diyos na nakilala mo ay yung Diyos na pinabricate mo. Yan ay Diyos-Diyosan. Amen?
Tatandaan ninyo, ang Diyos-Diyosan, hindi lang po siya yung physical idols. Minsan, bias yung mga ibang Kristiyano eh. Kung todo dikdik doon sa mga Diyos-Diyosan ng Roman Catholic eh. Pero hindi nyo ba alam tayo, marami rin tayong idol sa puso natin? Tumingin ka na lang sa puso mo, huwag ka nang tumingin sa ibang relihiyon. Tumingin ka na lang sa puso mo. Anong uri ng Diyos ang ginawa mo para sa sarili mo? Sino ang Diyos na ini-embrace mo? Yung Diyos nga ba ng Biblia o yung Diyos na gusto mo lang? Yung Diyos na limitado mo? Yung Diyos na kung ikaw yung nagko-contain sa Diyos? O, di ba? Actually, ganyan yung idea ng idolatry eh. O, kita mo yung mga Santo Niño, yung mga Mary, bibihisan nila ng damit, lalagyan nila ng mga burda, dapat ganitong itsura niya, ganito. Ikaw yung nagdi-dictate sa Diyos-Diyosan na gusto mo. Pero ang Diyos ng Biblia, you cannot contain Him. Hindi ikaw ang magdi-dictate. At siya ang magpapakilala kung sino siya. He doesn't need the help of man. Sabi nga nung kinanta natin eh. Wala siyang pangangailangan. Yan ang Diyos ng Biblia. So, kaya nga mag-ingat tayo mga kapatid, ano, yung sinasabi mong Diyos, siya nga ba talaga yung Diyos ng Biblia? Kasi ang Diyos ng Biblia, yung Diyos na ating sinasamba, yung Diyos na ating pinag-uukulan ng ating mga lakas, ay Diyos na nireveal niya ang kanyang sarili sa Biblia. Gusto mong makilala ang Diyos? O magbasa ka ng Bible. Basic duty ng every Christian. Hindi po yan optional ang magbasa ng Bible. Basahin mo ang Biblia. O, umpisahan mo sa Genesis, makikita mo na kaagad si God doon. In the beginning, God. Ayan, ano? Basic knowledge yan eh. So, importante yan. Responsibilidad natin yan, mga kapatid, na kilalanin ang Diyos. Okay? Ang Diyos ng Biblia ay absolute and unchanging God. Ano po ba ang ibig sabihin ng absolute? Ganap. Siya na yung lahat. Wala nang ibang Diyos liban sa Kanya. Kasi hindi niyo napansin sa mga Diyos-Diyosa ng mga ng Roman mythology, Greek mythology, Egyptian mythology. How do you describe yung gods nila? Ang dami. Merong Diyos ng bulkan, may Diyos ng araw, may Diyos ng kidlat, merong Diyos ng Hades, may Diyos ng langit, may Diyos ng war, may Diyos ng ganito, no? Pare-parehas yung format ng mga religion ng mga ancient world. Kasi nga, hindi lang ma-contain yung Diyos. Samantalang yung Diyos na nag-reveal ng kanyang sarili sa may Bible, absolute God. Siya na, lahat. Kaya nga, hindi mo siya pwedeng pangalanan eh. Kaya nga nung nagtanong si Moses kay God, sabi niya, ano ang sasabihin ko? Di ba sinusugo ng Diyos si Moses sa Egypt, sa kanyang bayan. Ano ang sasabihin ko sino nagsugo sa akin? Anong pangalan ang sasabihin ko sa kanila? Ano sinabi ng Panginoon? Basahin niyo sa Exodus. Ano ang sabi ng Diyos kay Moses? Sabi mo sa kanila, I am that I am. And that is my name forever. Pangalan ba yun? I am? Ako ay si ako nga. Pangalan ba yun? Ang hirap Hindi yun pangalan eh. Kasi sa atin kasi sanay tayo na mag-name. Sanay tayo na mag-name, no? Tayo, pinapangalanan natin yung tao. Kunyari, pag sinabing Pablo, ganito ang ibig sabihin niyan. Pag may mga definition tayo, lalo na nung ancient world, no? Yung mga tao noon, yung pangalan nila may mga meaning. For example, si Jabez, ang ibig sabihin ng Jabez is pain. Bakit siya pinangalanan ng pain? Kasi nga, napakamasalimuot ng kanyang buhay nung siya ay pinanganak. Ang daming mga bagay na hindi magagandang nangyari, no? At hindi na yun dinitalye ng Bible. Pero yun ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, pain. So, may mga
pinapangalanan natin base sa karanasan natin, yung tao. Pero ang Diyos, paano mo siya papangalanan? Siya ang Diyos na walang pinagmulan, walang limitasyon ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaalaman ay ganap. Siya na yung lahat. Ano man yung bagay na kailangan mo sa mundo, siya yun eh. Sa kanya mo lang hihingin. Kaya nga, hindi ka naluluhod kay St. Peregrine, hindi ka naluluhod kay Mary, hindi ka naluluhod sa rebulto ni ganto. Siya na yun eh. Siya na yung lahat ng kailangan mo. Ikaw ay may problema, ikaw ay merong kang nasa panganib ka, ikaw ay kailangan mo ng tulong niya, ikaw ay nangangailangan. Siya yun, siya na lahat yun. Absolute, he's the absolute God. Wala nang iba at wala siyang katulad. At ayaw ng Diyos, utos niya yan sa may first commandment, you shall have no other God before me. Huwag ka nang gagawa. Huwag niyong tutularan yung mga mundo, yung mga tao sa mundo na may iba't ibang klaseng Diyos na sinasamba. Ako lang. Kasi siya, He is the absolute God. That is the God of the Bible. Pag hindi ganyan ang inyong pagkakilala, mga kapatid, sa Diyos, kunyari, naniniwala ka, naniniwala man ako sa Diyos ng Biblia. Tapos, lalapit ka pa rin sa ganito kasi baka matulungan ako ng ganito. Ay, hindi mo talaga kilala ang Diyos ng Biblia. Kasi siya na yung kailangan mo eh. May karamdaman ka, siyang kailangan mo. Nagugulumihanan ka, siyang kailangan mo. Wala kang kapayapaan, siyang kailangan mo. Nadidimlan isip mo, lumapit ka sa Kanya. Siya yung liwanag. Siya lahat yun. So that is the God of the Bible. The absolute God. Pangalawa, He is unchanging. Hindi siya nagbabago. He is the same yesterday, today, and tomorrow. At dahil hindi siya nagbabago, yung batas niya hindi rin nagbabago. Hindi siya nagbabago. Kung ano yung paano siya nagpakilala sa Old Testament, na humahatol siya, ganun pa rin siya magpahanggang ngayon. Na misinterpret lang ng mga tao, even yung mga pastor ngayon, lito tungkol sa Diyos, sa nature ng Diyos. Isa na dyan si Ed Lapis. Litong-lito niya. Akala niya yung Yahweh sa Old Testament ay yung malupit na yon, hindi yun yung Diyos natin ngayon. Sabi pa nga ni Ed Lapis, parang lumilito pa, parang si Satanas yun eh. Oh, kita mo, ganun. Pastor yun ha, kilalang pastor sa Pilipinas, pero ganun yung kanyang teaching. Na shock ang buong Christianity sa buong Pilipinas nun eh. Hindi siya makapaniwala na sinabi niya yung ganun. So, ang daming confusion, even yung mga pastor, hindi niya talaga nakikilala pa nila yung Diyos ng Biblia. Ang Diyos hindi siya nagbabago. Kung sino siya noon, nagpakilala, humahato siya, ganun pa rin siya ngayon. Ang ngayon lang kasi na-reveal lang kasi kung gaano kalaki yung kanyang biyaya. Kung gaano kalaki yung kanyang mercy. Na-reveal yun ngayon. Pero he is still the same. Kaya nga pagdating sa New Testament, ginudge niya kaagad si Ananias and Sapphira eh. Oh, nakita ninyo? He is unchanging God. Humahatol siya. Nagpaparusa siya. Magpahanggang ngayon sa mga masasama. Okay? Kaya ano lang kasi ngayon sa panahon natin sa New Testament, talagang nag-uumapo kasi yung biyaya niya. Parang flood. No? Yung kanyang mercy, yung inaccomplish ni Christ sa cross is overwhelming. Yung forgiveness na igawad. Pero the same God pa rin siya, di siya nagbago. Hindi mo po pwedeng tanggalin yun kasi ang Diyos ng Biblia, marami siyang mga attributes eh. He is merciful, at the same time, He is wrath. God of wrath din siya. He is compassionate. He is also the judge. He is also the God of love. Ayan, ano? Kaya nga magkaiba ang Diyos ng Biblia, lalo na po sa Diyos ng mga Muslim na tinatawag nilang Allah. Huwag kayong papayag na ang Diyos natin ay Allah din ang pangalan. Hindi po ganon. Ni-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa Biblia. Hindi Allah. Yahweh ang binigay niya na ating po pwedeng gamitin. At mamaya papaliwanag natin yan, ano?
Ang Yahweh is not even a name. It is a title. Kasi hindi mo po pwedeng pangalanan ang Diyos. Hindi siya tulad ng tao. Ang tao nagpapangalan, He gave names ang tao. Pero ang Diyos, siya ang nagbibigay lang ng pangalan. But you cannot name God because God, you cannot define God. Name is defining. Okay? Tayo, pag sinabi mo etong dog na ito ay spotty papangalan ko. Kasi dinefine mo yung dog na yun na may spot siyang ganon. Blackie, pinangalanan mong Blackie kasi you describe ano yung aso mo, 'di ba? So name is ang name is defining. You are defining. Pero you cannot name God because He is undefined. He is bound. He is not bound of this creation. And that is the God of the Bible. Amen? He is unchanging, undefinable, and most importantly, mga kapatid, listen, ang Diyos ng Biblia is a lawgiver. Hindi siya yung Diyos na walang batas. Yan pa naman ang mga gustong-gusto ng mga tao eh. Ayaw niya yung Diyos na may batas kasi pag sinabi mong may batas, may hustisya yan. At kapag may hustisya, mayroong hukom, may hukuman. At pag may sentensya, may mapaparusahan. O, ayan, ayaw ng mga tao. Kaya, ini-erase nila yan sa Diyos, yung law. No! You cannot chop God. Hindi ka po pwedeng mamili, hindi mo po pwedeng sabihin na ang gusto ko lang paniwalaan sa Diyos yung Diyos na mapagpatawad lang siya. Ang gusto ko lang sa Diyos ay yung Diyos na maibigan siya. Ang gusto ko lang sa Diyos yung Diyos na maawain, hindi ganon. Pag ganon ang Diyos na sinasabi mo na gusto mo, that is an idol. Take note. Hindi yan ang Diyos ng Biblia. At hindi ka niyan maliligtas ng ganong kaisipan. Okay? Tatandaan niyo po yan. Importante itong ating pinag-uusapan, kapatid. Ang Diyos ng Biblia is a lawgiver. May batas siya. Hindi niyo napansin sa Old Testament? Right after ng pagkakahango niya sa kanyang bayan mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, pagdating nila sa may Mount Sinai, agad niyang binigay yung Ten Commandments. May batas eh. Hindi niyo napansin sa New Testament si Jesus sa may Sermon on the Mount? O in-emphasize niya ang law. Ang Diyos kasi is a lawgiver. Hindi po pwede yung Diyos na ang gusto ko lang sa Diyos yung walang batas. That is an idol. Take note, kapatid, no? Lininawin ko po yan. Kaya wala kang choice, kapatid. Wala kang choice. God has not given you a choice na mamili lang kung anong karakter niya lang ang gusto mo. No. If you believe in the God of the Bible, you have to submit yourself completely kung sino siya. Tatanggapin mo siya ng buong buo. Hindi lamang yung pag-ibig niya, hindi lamang yung mercy niya, hindi lamang yung blessing niya, and ayaw mo na sa judgment niya, ayaw mo na sa correction niya, ayaw mo na sa mga ganito. Hindi po pwede yan, kapatid. Nagkakaintindihan po ba tayo? No? Importante po itong ating pinag-aaralan. At higit sa lahat, mga kapatid, sino ang Diyos ng Biblia? Papaano pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili? Ang Diyos ng Biblia is a triune God. Ano pong ibig sabihin ng triune God? Mas kilala ito sa salitang Trinity. Ang Trinity ay iisang Diyos. Sumasamba tayo sa iisang Diyos. One being, one essence, equal in power, and yet three distinct persons. Tatlong persona. Kaya nga ang Diyos ay unique. Sasabihin mo, ang hirap na maintindihin. Yan ang Diyos ng Biblia. Ganun siya nagpakilala sa Biblia. Pwede ka bang mamili?
Ay, gusto ko yung Diyos na naunawaan ko. Ay, Diyos na kaagad yan. Ang Diyos ng Biblia is a triune God. Tatlong persona yan. At ipinakilala yan sa buong Biblia hanggang New Testament. Ang nahayag lang nung Old Testament, paano inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa Old Testament, si Christ ay silent, no? Pero active na siya. Meron siyang tinatawag na pre-incarnate na Christ. Yung ibig sabihin ng pre-incarnate, hindi pa siya ipinapanganak, pero nandoon na siya sa Old Testament sa iba't ibang klaseng anyo. For example, madalas sa Old Testament si Christ ay nagpapakilala bilang angel of the Lord. Iba yung angel of God, iba yung the angel of the Lord. Napag-usapan na natin minsan yan dito sa may Bible study. Okay? Yung kausap ni Jacob sa may ano. So, si ano yun, malinaw yun, ano? Yung kanyang nakaresel, ano yun, yung the angel of the Lord. Pero iba naman yung angel na kumausap kila Mary, iba yung mga angel lang yon. Pero yung angel, the angel of the Lord, madalas yan mabanggit. So, yan po ay si Jesus Christ, yung kanyang pre-incarnate form. At ang Holy Spirit is the silent person. Okay? Ang trabaho niya kasi siya yung sa atin. At siya yung nagtatransmit ng lahat ng biyaya na tinanggap natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, siya yung nagtatransmit sa atin. Siya yung tumutulong sa ating mga kahinaan. Kapag tayo ay nanalangin, para tayo makasunod, para magawa mo ang tama, yung Holy Spirit ang nagkatrabaho sa atin. Siya nagbibigay ng karunungan, siya ang gumagabay sa atin. Maraming ginagampanan. Lahat sila, active sila. Since the beginning of time, from the Old Testament hanggang sa New Testament, ay hindi sila kailanman na nagkahiwa-hiwalay. Hindi totoo po yung mga sinasabi ng ibang mga tagapagturo. Sa Old Testament, si God the Father. Sa New Testament, si Jesus Christ. And the rest of the Scripture, ang Holy Spirit na. No. Kailanman ay hindi naghiwa-hiwalay ang triune God. They are equal in power, unchangeable. Kung ang si Father ay Yahweh, si Jesus Christ ay Yahweh. Ang Holy Spirit is Yahweh. Ang ibig sabihin ng Yahweh ay Lord. Mapapansin niyo sa mga Bible niyo. Kasi ang English word kasi ay kulang. Hindi kayang i-transcribe ng English word yung mga salitang Hebreo. Kasi ang salitang Hebreo ay napaka-rich niya eh. For example na lang yung salitang love. Sa English translation, puro love. Pero pagdating doon sa merong agape, merong phileo, merong eros, ganun, 'di ba, no? Ang daming klaseng merong filial, ganun. So, ganun din sa yung impyerno, kaya nga sa may Bible sa New Testament kasi sa English word, puro impyerno lang puro hell lang ang nakasulat Pero pagdating doon sa original niya, sa original transcript niya, ay makikita mo merong Gehenna, merong Hades, merong Tartarus, 'di ba? So, ganun kalawak lalo na yung salitang Yahweh. Papaano ito na i-translate sa English? Kasi ang hirap nga na mai-translate Apat na consonants, walang vowel. YHWH, Yahweh. Nilagyan na lang yan ng mga vowels para mabasa na lang natin Pero yung mga vowel na yan ay kinuha din sa may salitang Adonai para lang mabuo yung Yahweh. Ang mga Jehovah's Witnesses naman, ang ginawa nila ay nilagyan nila ng He-O-A. Kaya naging Jehovah. So, wala naman tayong problema doon. Alam nila yon parehas, pati even yung mga Jehovah's Witnesses, aware sila sa tinatawag na tetragrammaton. Alam nila yan na walang mga vowels, puro consonants yan. So pag binabasa yan mga kapatid, ay yan, para lang for the sake na mabasa natin,
ay tinuro sa atin yung salitang Yahweh. Mas ginagamit natin yung Yahweh. Pwede rin naman natin gamitin yung Jehovah. Wala naman tayong problema dyan. Kailan kasi para lang yung mga ano kasi itong mga Jehovah's Witnesses sila, mga Jehovah's Witnesses, masyado lang pinapangalandakan yung ano eh. Kasi ano eh, yung inattribute nila sa pangalan ng religion nila eh. Jehovah's Witnesses, no? Parang pag binanggit mo yung Jehovah eh, parang sila ang may-ari ng Jehovah. Mali, hindi po yun. So ngayon, ang ibig pong sabihin ng Yahweh o Jehovah ay Lord. Sa English translation, makikita niyang puro caps lock. Capital L, capital O, capital R, capital D. Lord. Kaya mapapansin mo pag ikaw ay nagbabasa ng Bible, meron ding mga small letter, Lord or Lords. So iyon po'y tumutukoy sa mga tao. Pero pag nakita mo yung puro caps lock na Lord, yun po yung translation nyo sa hango sa original manuscript na Yahweh. So ganyan po ang ano niyan, kwento niyan. Okay? So balik tayo sa Triune God. Tatandaan po natin ano ang Triune God. We worship one God. Hindi po tatlo ang Diyos natin. One God. Linawin niyo po yan sa inyong mga anak. Nakakalito. Yes, because our God is unique. Kaya nga siya wala siyang pangangailangan eh. God Himself is a community. Makikita mo yan from Old Testament hanggang New Testament. He is a community. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya nga may lumitaw na ganitong na ganitong kaisipan. Actually ito galing ito sa may ito kinuha ito sa mga Greek mythology eh. Did God create man because he was lonely? Alam nyo ba, exactly ganyan-ganyan din sinabi ni dating Pangulo natin? O kaya lang naman ginawa ng Diyos ang tao kasi malungkot siya eh. Ano yung kinanta natin kanina? You are God alone? Oh, no. Hindi niya kailangan ng tao. He exists in himself. Wala siyang pangangailangan. He is self-contained. Ibig sabihin ng self-contained, He is self-sufficient. Ang Diyos mismo natin hindi siya malungkot. Kaya niya tayo ginawa ay gustong i-share ng Diyos yung kanyang mga katangian sa atin. Kaya nga nilikha tayo, no, na tinatawag na image bearer para i-reflect mo ang Diyos sa creation. Yun ang purpose ng Panginoon. Pero definitely, hindi tayo ginawa ng Diyos dahil malungkot siya. Kasi ganyan-ganyan ng mga Diyos-Diyosan ng mga mga Romans, ng mga Greek, kinakailangan mag-pray ka sa kanya. Kahit kayo sa may cartoons, yung Tinkerbell, di ba? Yung si Tinkerbell, pag hindi ka naniniwala sa kanya, nangihina na siya hanggang sa mamatay na siya. Hindi po ganun ang Diyos. Kasi kinuha yung idea na yun sa Greek mythology eh. Sa Greek mythology, pag wala na nagpipray sa kanya, nagsisist na to exist yung mga Diyos-Diyosan na yon, yung mga deities na yon. But the God of the Bible is not like that, mga kapatid. Take note. Our God is a self-contained, self-sufficient, self-satisfied, and in need of nothing. Hindi niya nga actually kailangan ng pera natin eh. Hindi naman niya kailangan yung ating mga services eh. Wala siyang pangangailangan. Tayo ang nangangailangan sa Kanya. Tinuturuan lang tayo na magkaloob kasi ayaw ng Diyos na maging madamot ka. Okay? Tinuturuan ka ng Diyos na huwag kang huwag kang maging selfish. Kasi isa yan sa mga sakit ng fallen man. Selfishness, greed. Kaya ka tinuturuan magbigay ng Panginoon para matuto ka na ikaw ay ibahagi mo ang sarili mo, ang iyong mga pinagpaguran ay ibahagi mo rin sa mga mahihirap. Ang Diyos wala siyang pangangailangan, bagamat pinaglilingkuran natin siya. Yan po yung kinanta natin kanina, You Are God Alone. That's a beautiful song. Maganda ang mga lyrics niyan. Okay? Uulitin ko, God is self-contained. Wala na siyang kailangan outside Him. Sufficient na siya. Kaya nga self-sufficient.
Satisfied na siya. Yung love nila sa yung tatlong persona within the Godhead, yung love nila is eternal. And for that purpose tayo ginawa ng Panginoon. Nais ng Panginoon na i-reflect natin yung joy ng kanya ng fellowship na yon ng Triune God. Gusto ng Diyos na maranasan natin yung peace, yung harmony within that kaya lang bumagsak ang tao sa kasalanan. Ang nangyari, naging hateful tayo. Ang nangyari, naging violent tayo. Ang nangyari, na tayo, may problema na tayo sa pag-social sa mga tao in dealing with other people. Natuto na tayong mangdaya, natuto na tayong magkaroon ng self-interest, ganon. Self-centeredness, yan yung effect ng fallen man, ng pagbagsak sa kasalanan. Pero kaya nga tayo ni-redeem ng Panginoon ay babalik tayo sa image ng ating Diyos. Ire-reflect natin kung sino siya. No, yung harmony within the community of the triune God, ganun din tayo, magkakaroon din tayo ng harmony. Kaya nga sinabi doon sa may Psalms 133, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Kasiya-siya sa mata ng Panginoon. Why? Kasi ganun siya eh. Ganun ang Diyos natin. Meron silang perfect harmony. Walang iringan sa triune God. Walang paggalingan, walang inggitan, walang pataasan, walang ganun sa kanila. Ang tao may ganun kasi bumagsak siya sa kasalanan. Kaya nga, sa redemption, ang lahat ng ito ay kinakailangang maibalik sa dati. Kaya nga meron tayong law. Ano ba ang law ng Panginoon? Bakit ang Diyos ay lawgiver? Ano ba ang nakikita mo sa law pag nagbabasa ka ng law? Makikita mo doon yung moral standard. Makikita mo doon yung character ng Diyos. Na kaya pala tayo ay nagbabasa ng law. Bakit kailangan para sa atin? Why is it necessary for every Christian to read the law of God? Bakit yan ang pinag-uutos ng Panginoon? Kasi mababasa mo yung karakter ng Diyos para makabalik ka doon, para ma-restore ka doon. O di ba? Ano yung nakita mo doon sa Ten Commandments na lang? O ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Di ba kasi ganyan ang triune God natin eh. Walang inggitan, walang theft, walang murder, walang adultery. Makikita mo yan. It is the character of God. Walang covetousness, walang stealing, di ba? So, babalik tayo doon. Yun yung purpose ng redemption ng Diyos sa atin. Okay. So, ngayon mga kapatid, importante nasa early part pa lang tayo ng introduction ko. Kaya nga, ayaw ko kasing magmadali kapatid, mahabang topic ito atin itong pag-uusapan. Pero ayaw kong magmadali kasi gusto kong maintindihan ninyo. Kasi mahalaga ito eh. Mahalaga ito na makilala mo yung Diyos na iyong sinasamba. Yung Diyos ng Biblia. Okay, so ito yung basic na nakikita natin over and over again, especially in the Old Testament, sa Isaiah. Sabi ng Panginoon, I am God and there is no other. Wala na kasi po pwede. He is a self-contained God. Siya na yung lahat na kailangan mo eh. Hindi mo na kailangan si Mary. At si Mary, hindi siya member ng Triune God. Walang God the Mother doon. Yan nga isang kasalanan ng Roman Catholic eh. Bakit ipinipilit yung merong God the Mother? That is blasphemy. That is error yan, heresy yan eh. Ipapasok mo si Mary as God, ay major major offense yan sa Trinity doctrine. Kiniklaim ng Roman Catholic na sila ay Trinitarian, and yet pinipilit nilang ipasok si Mary. Minsan nagbasa ako ng mga articles ng mga pare. Alam mo, ang natagpuan ko doon, ang lumalabas na para lang maipasok nila si Mary doon sa may sa Trinity, kasi God si Mary eh. O, di ba? Hindi naman apat ang claim ng Roman Catholic, hindi naman apat ang Diyos, 3 lang. So para maipasok nila siya yung Holy Spirit.
Ah, pero alam mo, lito rin sila eh. Kasi minsan nabasa ko, alam mo, nung minsan tumira ako doon sa doon sa may church na yung naging unang church namin diyan sa may sentro, yung dating nakatira doon ay mga relative din namin ay naiwan nila yung kasi very religious siya ano, very devout sila na Catholic. Naiwan nila yung Legion of Mary na ano na libro. Maliit na pamphlet 'yon, Legion of Mary. Alam mo kasi sa interest ko na gusto kong maintindihan ano ba yung kanilang bakit nila sinasamba si Mary? Ay grabe. Grabe, ginawa talaga nilang Diyos si Mary talaga. At para ma-prove nila na Diyos si Mary, pati ang nanay niya Diyos, pati ano, ang daming Diyos, no? Walang katapusan na Diyos ito, no? Kaya nga ang isa sa mga doctrine ng Mary worship ay yung ano yung Immaculate Conception, wala siyang kasalanan. Taliwas lahat. Puro distortion ng Biblia yung mga doctrine yung about kay Mary worship. So, uh, confused ka sila eh, kasi bakit ko nasabi yon? Merong part doon, nung nagbubuntis na si Mary, meron doong part na winelcome doon siya ng Holy Spirit. Ang sabi sa kanya ng Holy Spirit, welcome my spouse. O, ngayon, kita mo, dito sila, di ba? Sila mismo eh, sabog-sabog yung kanilang mga doktrina eh. Pipilit nila, yung ibang mga pare, ipipilit nila na yung si Mary, yung Holy Spirit, pero doon sa doctrine ng Legion of Mary, o asawa ng Holy Spirit, si Mary. O, nakita nyo mga kapatid, ano? Ako, hindi ko po iniimbento yun. Nabasa ko mismo yan. Nanghihinayang ako na wala nga lang yung ano na yun, yung libro na yun eh. Hinahanap ko yun kasi ang ganda, ang dami ko natutunan doon eh. Kung meron kayo mga kapatid, yung pamphlet nila yun, nakalimutan ko na yung author eh, i-send nyo sa akin. Magandang ano po yun, materials po yun. Okay? Ah, ngayon, balik po tayo sa ating paksa. I am God and there is no other. Wala nang iba. Tatandaan niyo po yan, sabihin niyo po sa inyong sarili, wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. O bakit si Jesus? Maaring tatanungin mo ganon. Bakit nung si Jesus ay nag-resurrect, umakyat sa langit, umupo siya sa kanan ng Diyos? O di dalawa na sila? Hindi. Kaya nga yan nga yung mystery ng Triune God eh. Di ba? Magkasama na sila sa John chapter 1, ano? In the beginning, was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God since the beginning. Nandoon na siya eh. Oh, kaya hindi nakapagtataka yon nung si Jesus ay nag-ascend, bumalik lang siya sa kanyang glory. Kaya nga yan ay ano yan eh, yan yung patunay ng tinatawag na Trinity God. Tatlong persona sa iisang Diyos, 'di ba? So there is no other. Pag sinabing there is no other, naiintindihan natin that is a triune God. Okay? I am God and there is no one like me. Kaya wag niyo siyang ikukumpara sa iba. Wag mo siyang ikukumpara sa mga Diyos-Diyosan sa mundong ito. Nako, isang malaking offense yan mga kapatid. Na sasabihin mo, hindi, pare-parehas lang ang Diyos natin. Nako, wag na wag ninyo yung i-embrace. That is an heresy. Okay? Siya yung Diyos na hindi manghuhula. Tatandaan nyo, ang Diyos natin hindi po siya manghuhula. Kasi sabi po rito sa talata, declaring the end from the beginning. From ancient times, things which had not been done, saying, my purpose will be established and I will accomplish all my good pleasure. Ano pong sinasabi rito? Ang ibig sabihin, ang Diyos natin hindi po siya tulad ni Madam Auring na nanguhula. Ano kaya magiging future ng mga dumadalo sa Zoom Bible Study? Hindi po ganon. Siya'y nagtakda. Alam nyo ba mga kapatid, hindi nyo napansin kayo ay selected lang na pinili ng Panginoon na makikinig ngayong gabing ito? Selected kayo na pinili ng Diyos. Ang Diyos ang namili diyan, hindi po ako. Hindi po dahil sa invitation ko. Ginagampanan ko lang po yung aking role na magturo. Pero si God po ang nag-i-invite sa inyo.
Kasi nais ng Diyos na sa pamamagitan ng programang ito na makilala nyo siya ng lubusan. Importante po yan eh. Basic sa ating duty yan. Yung kilalanin mo ang Diyos mo, hindi lamang yung puro ka amen ng amen pero hindi mo naman siya nakikilala. Ayaw ng Diyos yung ganon. Kamangmangan yun eh. Di ba? Ang Diyos natin, siya yung nagtatakda. Hindi po siya nanguhula. Siya yung nagde-declare kung ano yung umpisa. Kaya nga tinawag siya na Alpha at Omega eh. He is the beginning and the end. Yung mga tao, ang dami mga palusot eh. Iwas ng iwas. Akala niya makaiwas siya sa Diyos? Never! Bakit? Kasi He is the Alpha and the Omega. O nakaiwas-iwas ka ngayon, in the end, haharap ka rin sa Kanya. O pare-deny mo kay God, o hindi totoo si God. O pag namatay ka, haharap ka kay God. Whether you believe in or not, whether you deny Him or not, whether i-deny mo yung truth niya, yung kanyang katotohanan, it is a reality. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo mga kapatid, si God lang at ang kanyang salita ang tanging reality na nag-exist. Wala nang iba. Outside kay God is fantasy. Ang mundong ito ngayon, ang lahat ng kailang mga hopes and dreams na ginagawa apart from God is fantasy. Illusion. Si God lang ang tanging reality. Lahat ng sinasabi niya, yun yung totoo. Kaya mapalad ka kapatid, no? Kung ikaw pinapahalagan mo, pinapaniwalaan mo yung mga salita ng Panginoon. Yan po yung hinahanap ng Diyos. From ancient times siya nagtatakda. Alam na ng Diyos eh. Sinabi nga, even si Jesus ka, sinabi niya eh. Alam na ng Diyos kung ano, ilan ang magiging bunga ng puno, kung ilan yung bilang ng buhok mo, alam ng Diyos eh. Ilan ng haba ng buhay natin. Hindi nagugulat si God nung may pinapanganak na ganito. Hindi nagugulat si God pag may namatay na ganito. Hindi nagugulat si God. Siya nagtatakda. Kasi He's a sovereign God. Unawain niyo po yan kapatid. Nothing escapes from His knowledge. Walang force na pumapailang lang sa kalawakan ng hindi saklaw ng kapangyarihan ng Diyos. Walang knowledge na nag-exist na apart from the knowledge of God. Akala nyo ba yung mga digmaang nangyayari, akala nyo ba kagustuhan lang ng mga tao yon? Basahin nyo ang Bible. Tinatakda yan ni God. Pero lahat ng iyan ay may mga purpose. Kaya yun ang alamin mo. Si God ang natatakda ng mga digmaan at siya rin ang magsasabi kung kailan niya hihinto. Kaya nga mga kapatid, mas maganda no, na pag may mga ganung matuto kang laging nakikita mo si God. Yan dapat ang mga Kristiyano. Yan tinatawag na pananampalataya. Ang mata ng Kristiyano ay tumatagos. Kaya nga pananampalataya eh. Kaya nga sabi nga sa Hebrews chapter 11 verse 6, those who come to God must believe that He is. Dapat maniwala ka. Hindi po pwede yung hap-hap na hindi pinagpapala ng Diyos yun eh, yung double-hearted. Nakita naman natin yan sa May James. Those who come to God must believe that He is. Huwag yung floating ng ganon. Paniwalaan mo na lahat ng sinasabi niya is the only reality. Mas paniwalaan mo yung sinasabi niya kaysa yung mga sinasabi ng mga presidente, yung tinatakda nung nakikita nyo sa may balita, o bukas bababa ang presyo, bukas tataas ang presyo. Mas paniwalaan nyo ang Diyos. Mas tumingin kayo doon sa Kanya. Sa mga pangyayaring yan, dapat nakikita, tumatagos yung ating mga mata, nakikita nyo yung Diyos, ang Biblia. He is the sovereign God. Siya yung nag-declare from the ancient times, things which have not been done, mga bagay na hindi pa mangyayari. At ang sabi niya, sa likod ng mga pangyayaring ito, my purpose will be established. Walang makakahadlang doon. At alam niyo ba mga kapatid, sinabi na ng Diyos eh. Kung ikaw talaga mga kapatid, faithful ka sa salita ng Diyos, talagang you love the Word of God, magbabasa ka, makikita mo ang purpose ng Panginoon.
Actually, tapos na ang kwento ng kasaysayan ng daigdig eh. It was written in the Bible. Kaya nga ano eh, makikita mo na lang eh, yung direction saan papuntang lahat. Katayo kasi ano eh, napakaano kasi natin ano, nakatingin lang tayo sa nangyayari ngayon. Nakikita mo yung digmaan sa Middle East, ganto-ganto, tumataas yung mga presyo, bumababa yung ganto. Yun yung nakikita natin, pero hindi mo nakikita si God, yung kamay ng Diyos, the invisible hand of God na nagpapatakbo ng kasaysayan. At lahat ng ito, hindi ito mag end sa Iran, hindi ito mag end sa China, hindi ito mag end sa Russia, hindi sila magdidictate ng kasaysayan, si God. At ang kasaysayan natin ay papunta doon sa direksyon na itinakda ng Diyos. Ano yon? Yung establishment ng kanyang everlasting kingdom, yung unshakable kingdom. Doon papunta ang kasaysayan. Walang magagawa ang mga Russia, walang magagawa ang mga Muslim, walang magagawa yung mga taong atheist na tumututol sa Diyos. Wala silang magagawa dyan. I-accomplish ng Panginoon kanyang purpose, not even Satan could hinder the plan of God. Sinabi na yan eh. Kaya nga ang gaganda ng mga prophecy yan, no? It is, nung nabasa ko yung mga prophecy ng Bible, it was beautiful. Alam mo, nung nabasa ko yung mga prophecy, talagang, alam mo, talagang ano, na-establish yung faith ko eh. Ang nakikita ko na sa mga lahat ng pangyayari sa mundong ito, si God, yung kanyang mga inordain ng kanyang salita. Hindi nyo napansin ano, may Matthew 4:4 na very, very popular verse. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of my mouth. Kasi ang salita ng Diyos ay declarative. Lahat ng sinabi niya, mangyayari. Iyan ang Diyos ng Biblia. Hindi tulad natin ng mga tao, pag nagsalita ka, minsan, ano yun eh, suntok sa ano, minsan paasa lang tayo, ganun tayo eh. Pero si God hindi. Sige, tatandaan mo, no, ang salita ng Diyos is declarative. Pag nagsalita siya, totoo yun, magaganap yun. Sinabi nga sa Isaiah eh, hindi babalik yung kanyang salita ng hindi na-accomplish yung purpose niya. I-accomplish ng Panginoon. Take note of that. I will accomplish my purpose and my good pleasure. Sabi niya, truly I have spoken, truly I will bring it to pass. Truly. Kaya nga hindi napansin si Jesus kung magsalita, verily, verily, truly, truly, I say unto you. Pag nagsalita ng ganun ang tao, nagsalita siya ng truly, emphasizing yung kanyang mga salita, ay talagang overwhelmingly true. Emphasize yun eh. Verily, verily. That is a very strong word. Strong promise with full ano ng kung gusto mo ng ano ng maging certain assurance, paniwalaan mo yung sinabi ng Panginoon kasi iyan yung totoo. That is the statement of truth. That is the statement of reality. Kaya nga mga kapatid, like ko sinasabi sa inyo, may Bible study na to. Lahat ng salita ng Diyos ay testimony ng Diyos. Pag nagbuklat ka ng Biblia, you have to believe every account of it. Huwag kang magdududa. Kung hindi, meron kang hindi maintindihan, mag-pray ka kay God, hingiin mo sa Panginoon. Tuturuan ka rin niya. In due time. Si God kumikilos siya hindi sa kalendaryo mo. Kumikilos siya sa kanyang itinakdang panahon. You cannot dictate on God, kundi ikaw ay maninikluhod ka lang kay God. Lord, tulungan po akong maunawaan ng iyong kalooban. Kami, ganun din kami. Marami rin kaming question noon, pero unti-unting sinasagot ng Panginoon. Sa paglipas ng mga panahon, maraming mga katotohanan ang itinuturo ang Panginoon. Okay? Tatandaan ninyo, truly I have spoken, truly I will bring it to pass. I have planned it, surely I will do it. Amen. So, dito lang po tayo mag-i-end, ano? Ito yung first part ng ating pag-aaral. Alam kong nakaka-excite, ano? Kasi this is a very interesting topic kasi ito na po yung sinasabi ng John 17 verse 3, knowing God. Yung makilala mo sino ang Diyos natin. Okay?
So, sa sunod na ano natin, ito yung ating pag-uusapan ano, yung problema. Actually, hindi naman natin 'to problema, eh. Does God exist? Hindi naman tayo nagtatanong yan, ang tatanungin yung mga unbeliever, eh. Kasi may problema sila, eh. Ano yung problema nila? Hindi talaga nila maintindihan, eh. Kasi alam mo ba, sa unbeliever, any explanation, i-exhaust mo man lahat ng mga evidences na kailangan nila, lahat ng proof ng ano, mga biblical support, ibigay mo. Ang unbeliever will remain unbeliever yan. Kasi ang nakatago sa kanyang puso ay yung unbelief niya. Yung unbelief ay saradong isip. Kaya problema nila yan. Yan yung lagi lang inihahamon sa mga Kristiyano. No? Does God exist? Meron kang proof? Yan, pag-uusapan po natin yan sa sunod. Okay, so purihin po ang Panginoon. Um, Dito lang po muna tayo mag-end at alam ko nga very interesting yung ating mga susunod na mga topic at nawa pagpalain kayo ng Panginoon sa ating mga pag-aaral. Okay, so tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Wala po munang aalis ha, magpipicture taking po muna tayo. Okay, tayo po ay manalangin. Thank you, Heavenly Father. Napakasagana ng habag mo sa amin na ikaw, niloob mo, O Lord, na magpakilala sa amin sa iyong mga salita. Hindi mo kami pinabayaan sa aming kamangmangan. Pagkus, Panginoon, kinahabagan mo kami. Ang pagkakilala sa iyo, Panginoon, ay isang napakalaking kayamanan. Isang maituturing na isang napakayaman na karunungan. Higit pa sa karunungan ng mga matatalinong tao sa mundong ito, yung makilala ka. Panginoon, sapagkat pag nakilala ka namin, O Lord, mauunawaan namin ang iyong kapangyarihan. At ang effect nun sa aming mga buhay ay magkakaroon kami ng security, mapapanatag ang aming mga kaluluwa, at magkakaroon kami ng malinaw na direksyon. At ang pagpapala mo ay tiyak naming makakamtan. Salamat o Diyos, bagamat napakarami pa naming dapat na i-discuss sa araw na ito. Bless your people at nawa Panginoon, kahabagan mo kami. Buksan mo po ang aming mga paningin, ang aming mga pag-iisip, na maunawaan ang iyong katotohanan. This is our prayer, Father, in Jesus' name. Amen.